Still my heart, the moment I laid eyes on it. Hi guys, welcome back to Summer Rain Channel. In today's episode, we are here once again in the Migrant Workers Office to send off our kababayan repatriates. Ito po yung sinasabi ng Department of Migrant Workers na nasa 100 mahigit na uuwi mula dito sa Lebanon. So magandang balita po nitong taon na to at makakauwi na ang mga residents, mga kapwa natin OFWs na na-delay ang pag-uwi. Sila po yung mga namalagi sa Hotel Monteverde. So magandang balita for the start of the 2025. Maraming salamat sa Migrant Workers Office, Lebanon, maging sa OWA at syempre sa ating Philippine Embassy Lebanon dito sa pagtulong sa mga kapwa natin OFWs dito sa Lebanon. So guys, nabanggit nga natin kanina na ang mga kababayan nating repatriates ngayon, karamihan yung naantala ang pag-uwi. We also mentioned na karamihan sa kanila ay ang mga residents ng Hotel Monteverde na mga kapwa natin OFWs who availed the voluntary repatriation since last week of September 2024 kung saan kasagsagan ng kaguluhan dito sa Lebanon at nagdesisyong mamalagi sa MWO Lebanon Shelter dahil sa usaping pangseguridad. At para naman masiguro ang kanilang kaligtasan, sila'y inilagak ng MWO Lebanon sa isang hotel at yun na nga ang hotel sa Monteverde where they are safe, which is part of MWO's contingency plan. Ang tanong, bakit nga ba inabutan sila ng siyam-siyam bago makauwi? Una sa lahat, may mga samot-saring problema na ang kanilang mga dokumento. Dumagdag pa ang mga bagong patakaran ng General Security bago pa man ipinatupad ang ceasefire. At matatanda ang umabot sila sa puntong gumawa ng video para ipanawagan ang kanilang pag-uwi at ipabatid ang kanilang sitwasyon. At kamakailan nga sila'y nagpa-interview sa media upang mangalampag sa kinauukulan para ma-expedite ang kanilang pag-uwi. At nakarating ito mismo kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, who promised na makakauwi sila in due time once makakakuha ng exit clearance mula sa General Security. Pangako ko po sa inyo yan, makakauwi po kayo in due time. Ang target po natin ay siyempre Enero sa mga mauunang mapoproseso sa General Security. Sasakay po namin kayo sa aeroplano kagad once maklear kayo ng General Security ng Lebanese Immigration. And finally, the long wait is over. Dahil matapos ang 2 linggo mula nang nagpamedya ang ating mga kapwa OFWs na residents ng Hotel Monteverde ng kanilang mga hinaing na isa katuparan na ngayon ang pangako ni DMW Secretary Kakdak. And in 2 batches ang naging pagpapauwi ng 128 nating mga kapwa OFWs kasama ang siyam na mga dependents by the DMW MWO Lebanon in coordination with the DFA through PA Beirut at nauna na nga ang nasa 52 na mga kapwa natin OFWs at isang dependent. And today, as you guys can see, nasa 74 na mga kapwa natin OFWs at 8 dependents ang masayang makakauwi na sa wakas sa atin sa Pilipinas. Kaya naman excited na ang ating mga kababayang pauwi. Sino ba naman ang hindi? Kaunting oras na lamang at sila ay hahayo na. But before heading to the airport, may mga mahalagang reminders pa ang mga kawani ng MWO Lebanon. FYI, this particular voluntary repatriation as per instruction ay dapat low profile to avoid getting attention in the airport. So huwag kayong kamahan pagharap niyo sa immigration officers. Walang bayad naman ang side. But unfortunately, may mga naiwan pang iilan nating kapwa OFW sa grupo na namalagi sa Hotel Monteverde dahil sila ay may mga existing cases. But the MWO Lebanon's legal team will be there helping them with their respective cases until they will be cleared in due time by the General Security. And as usual, important documents are handed to them, so with the MWO's $200 assistance. Hindi man sila nakauwi nung Kapaskuhan at Bagong Taon, pihadong sa Valentine's Day, they will be home and will be celebrating the Heart Day with their respective families. Ayun guys, binibigyan na po ng $200 ang mga kababayan nating pauwi today. At hindi natapos sa libreng pagpapauwi ang tulong ng Migrant Workers Office Lebanon dahil 2 sa mga kababayan nating uuwi ngayon ang kanilang tinulungang maipagamot. OFW dito sa Lebanon. Ang laking tulong po nang nagawa sa akin ng Migrant Workers Office na mapa-hospital ako ng 2 beses kasi bumaba yung platelets ko from first and second hospitalization ko.
Hindi po nila ako binitawan, thank God, alhamdulillah, na kumbaga sa simula na pagkaka-confine ko, na-confine ulit ako, yun, hindi po nila ako pinabayaan. Salamat po sa Migrant Worker Office dahil pinagmamot po nila ako at tinulungan po nila ako na mapauwi sa Pilipinas. Isa po akong OFW dito sa Lebanon na na-bypass surgery sa J-Tow Hospital 1 month ago. Sa tulong po ng MWO, katulong din po ng amo ko, tulong po sila sa mga gastusin. At ngayon po, makakauwi na po ako. Sa MW po dito sa Lebanon, maraming salamat po sa pagtulong po sa gastusin sa naging amo ko dito. Dahil medyo malaki din po talaga. Nagpapasalamat po ako sa MWA dito sa Lebanon, lalong-lalo na po na makakauwi na po ako. Bye, Ma'am Cha. See you. Anyways, we are now on our way to Beirut Airport at tinatahak natin ang Dahiye kung saan kita ang bakas ng nagdaang gyera. Kaya naman we should be thankful for a zero Filipino casualty, although our hearts are with those who are fallen because of this war. Please, let's continue to pray for peace in Lebanon. Ba't ang dami mo trolley? Yan, ihanda natin kasi parating na yung ating mga kababayan. Isang bus na naman. Ito yung pangalawang bus na natin dito. Para din na sila mahirapan. Sa piso na yung nag-uwa. Si Manuel, Nandito na nga tayo sa Beirut Rafiq Hariri International Airport kung saan ating inaantabayanan ang pagdating ng ating mga kababayang pauwi. At kasama natin ang mga kawani ng OWA na nakahandang umasiste para mas mabilis ang pagbaba ng mga bagahe ng ating mga kababayang repatriates at upang maging tahimik ang kanilang entrance sa departure lobby. This is also to make sure na masunod ang kagustuhan ng GS na low-key ang paglisa ng mga kababayan nating pauwi mula dito sa Lebanon. And guys, dumating na po ang mga kababayan nating umuwi ngayon guys. At kasalukuyang binababa ang kanilang mga bagahe. I never wanna look back and wish I could have been. I'm never gonna regret. Guys, sila po yung bus number 2 and assisted by our Assistant Labor Attaché, Ma'am Ala Firma. Yan. At yan ang pangatlong bus guys, kasama si Ma'am Miles. And ang bus number 3, papasok na ng departure area. Assisted by the MWO and OWA, of course. Guys, tumating na yung mga kababayan natin na mula sa Hotel Monteverde. Nantay po talaga natin ito na makarating sila dito sa paliparan ng Beirut. At kasalukuyang binababa ang kanilang mga bagahe. So ayan guys, tumating na ang panghuling bus mula sa Hotel Monteverde. Hindi man natin nahinga ng mensahe ang bawat isa ng mga umuwi ngayon, kita naman natin sa kanilang mukha ang tuwat saya na makakauwing ligtas. Sinubok man ang pagkakataon, ang mahalaga ay sa huli na sungkit ang ngiting wagi. We should be grateful by the joint effort of our Philippine government through the DMW and DFA, especially to those in the ground sa kanilang kinatawang ahensya, ang MWO Lebanon, OWA, PE Beirut, for they managed to pull it through. Minsan magtiwala tayo sa sistema dahil di hamak na tayong mga overseas Philippine workers ay hindi kailanman pinababayaan ng ating gobyerno, lalo na sa panahong katulad na nangyari dito sa atin sa Lebanon sa gitna ng gyera. Buwis buhay ang kanilang pagtulong at kung may pagkukulang man sila, pangunawa ang dapat nating isukli dahil in the first place, tayo ang may kagagawa nito sa ating sarili why it happens to us. May existing deployment ban po para sa mga katulad nating household service workers since 2007 dito sa Lebanon. Pero tayo nandito, kagustuhan man natin o hindi, we have our chances to go home. Ilan na ba ang nagdaang repatriation? But we choose to stay. So guys, that was all for today's episode. Malulahad po natin na ihatid ang mga kababayan natin na pauwi today. So nasa 80 mahigit po sila ngayon at karamihan po ay mula sa Hotel Monteverde, ang shelter ng Migrant Workers Office na nag-house po ng mga kababayan natin. Mula pa nung kasagsagan po ng gyera, naantala lang ng kaunti ang kanilang pag-uwi dahil sa mga samut-saring mga cases nila. So thank you guys for watching. Until next time, stay connected, stay safe, and God bless us all.